May mga kasalanang hindi nabubura ng oras. At may mga sugat na hindi kayang pagalingin ng simpleng paghingi ng tawad. Para kay Clara, ang marriage contract na kanyang nilagdaan 7 taon na ang nakararaan ay hindi lang isang legal na papel. Ito ay isang tipan ng walang hanggang katapatan, pag-aalaga at pangarap. Sa loob ng 7 taon, handa niyang tiisin ang bawat sakit ng karayom, ang bawat gamot na kailangang inumin, at ang bawat gabing puno ng luha dahil sa pangarap na makabuo ng sariling pamilya, kasama ang lalaking inakala niyang habang buhay niyang makakasama. Ngunit ang hindi niya alam, ang tahanang kanyang pinaghihirapang buuin ay matagal na palang gumuho. Sa likod ng kanyang mga luha at pananalangin, may 2 taong patagong nagtatawanan sa kanyang kamangmangan. Ang lalaking pinagkakatiwalaan ng kanyang puso at ang babaeng itinuring niyang sariling kapatid. Ang pagpili ni Ethan sa matalik niyang kaibigan na si Beatrice ay hindi lamang pagtataksil sa kanyang pagmamahal. Ito ay pambabastos sa kanyang buong pagkatao. Ngunit ang tadhana ay may sariling paraan ng paghabi ng katarungan. Ito ang kwento ng isang pagtataksil na pumatay sa isang nakaraan at ng isang bagong buhay na nagbigay ng lakas upang isilang ang isang mas magandang bukas. Subaybayan po natin ang kanilang kwento ng pag-ibig dito lang sa ating programa. Welcome to Mi Amore Diaries. Ako po ang inyong narrator na magbibigay buhay sa channel na ito. Napakatahimik ng bahay. Ang tanging naririnig lamang ni Clara ay ang marahang pagtiktak ng orasan sa dingding ng kanilang bahay at ang mahinang ugong ng refrigerator. Sa ibabaw ng mesa, nakahain ang mga paboritong pagkain ni Ethan. Adobong manok na may gata, pinakbet at ang espesyal na meriendang siya mismo ang nag-bake. Ngayong gabi, ang kanilang ika-7 anibersaryo bilang mag-asawa. 7 taon ng pagsasama na puno ng pagmamahal, ngunit nababalutan din ng isang tahimik na kalungkutan. Inayos ni Clara ang plato at kutsara. Habang ginagawa yun, napatingin siya sa nakasabit na litrato ng kanilang kasal sa dingding. Masaya sila roon, buo ng pag-asa sa hinaharap. Ang tanging pangarap lang naman nila noon ay ang bumuo ng isang pamilya. Ngunit sa loob ng 7 taon, ang pangarap na iyon ay nananatiling pangarap. Ilang doktor na ang kanilang napuntahan, ilang gamot at vitamins na ang kanyang nainom, at napakaraming pagdarasal na ang kanyang ginawa habang umiiyak sa banyo tuwing lalabas ang resulta ng pregnancy test. Isang guhit. Sa bawat kabiguan, nandoon si Ethan para yakapin siya, at nandoon din si Beatrice, ang kanyang matalik na kaibigan mula pa nung kolehiyo, upang magdala ng pagkain, magpaalala sa kanya na huwag siyang mawawala ng pag-asa at magsilbing sandalan tuwing pakiramdam ni Clara ay kulang siya bilang babae. Narinig ni Clara ang tunog ng susi sa pinto. Napangiti siya ng bahagya at mabilis na pinunasan ng mga kamay sa apron. Ethan, nandiyan ka na pala. Masayang salubong ni Clara habang patungo sa pintuan. Patawad kung hindi kita nasundo sa garahe. Inaayos ko lang tong... Napatigil si Clara sa pagsasalita nang makita ang mukha ng asawa. Walang kangiti-ngiti sa mga labi ni Ethan. Ang mga mata nito ay malamig, pagod at puno ng isang bagay na hindi matukoy ni Clara. Isang kombinasyon ng pagmamahal at mabigat na guilt. Wala rin itong dalang bulaklak o anumang regalo para sa kanilang anniversary. Mas mabigat pa rito, may bitbit si Ethan na isang malaking maleta. Ethan? Ano yan? Bakit may maleta ka? May business trip ka ba na nakalimutan mong sabihin sa akin? Tanong ni Clara habang lumalakas ang kaba sa kanyang dibdib. Huminga ng malalim si Ethan. Hindi siya makatingin ng diretso sa mga mata ng kanyang asawa. Clara, kailangan natin mag-usap eh. Binaba ni Ethan ang maleta sa tabi ng pinto at naglakad patungo sa sala. Sumunod si Clara. Ramdam ang bigla ang paglamig ng hangin sa loob ng kanilang tahanan.
Ano bang nangyari? Bakit ganyan ang itsura mo? Nakatayo si Clara. Hawak ang sariling mga kamay na nagsisimula ng manginig. Nakalimutan mo ba kung anong araw ngayon? Anniversary natin ngayon, Ethan. Alam ko, Clara. Alam ko. Sagot ni Ethan sa mababang boses. Bago muling huminga ng malalim. Kaya ako gustong makipag-usap ngayon. Ayoko nang patagalin pa to. Hindi ko na kaya magpanggap pa. Parang biglang may sumaksak sa puso ni Clara. Magpanggap? Ano bang sinasabi mo dyan? Gusto ko nang makipaghiwalay, Clara. Magpapasimula na ako ng proseso para sa annulment. Napatigil bigla ang ikot ng mundo ni Clara sa mga salitang iyon. Nanlabo ang kanyang paningin sa mga luhang mabilis na napuno sa kanyang mga mata. Napahawak siya sa likod ng sofa upang hindi matumba. Hiwalay? Annulment? Nauutal na tanong ni Clara. Dahil ba to sa hindi pa rin tayo nagkakaanak, Ethan? Pakiusap naman Alam kong pagod ka na sa mga check-up at sa paghihintay. Pero maaari pa naman tayong magsubok, hindi ba? Sabi naman ng huling doktor, pwede pa tayong mag-IVF. Huwag ka namang sumuko ng ganito na lang Huwag mo naman akong iwan. Umiling si Ethan. Sa pagkakataong to, tumingin siya kay Clara. Ngunit wala ni katiting na awa sa kanyang mga mata. Hindi lang to tungkol sa anak, Clara. Wala na akong nararamdaman para sa'yo. Pagod na ako sa paulit-ulit na kalungkutan sa bahay na to. At higit sa lahat, hindi na kita mahal. May iba na akong mahal. Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. May iba na siya. Ang lalaking pinagkakatiwalaan ng kanyang puso sa loob ng 7 taon ay may iba nang minamahal. Sino? Tanong ni Clara sa gitna ng kanyang pag-iyak. Sinong babaeng yon, Ethan? At kailan pa? Hindi agad sumagot si Ethan. Yumuko ito at hinawakan ng kanyang batok na tila nag-aalinlangan pa. Ngunit kalaunan, lumabas din sa kanyang mga labi ang pangalawang wawasak ng tuluyan sa pagkatao ni Clara. Si Beatrice. Napakurap-kurap si Clara. Parang hindi maproseso ng kanyang utak ang narinig. Sino? Si Bea? Ang kaibigan ko? Oo. Si Beatrice, Clara. Matigas na pag-amin ni Ethan. Matagal na kaming may relasyong dalawa. Hindi ko rin naman sinadya, Clara. Nagkalapit kami nung mga panahong pareho kami nag-aalala sa iyo. Sa kanya ko nahanap ang payapa na hindi ko maramdaman dito sa bahay na to. Napahagalpak na ng iyak si Clara. Ngunit kasabay noon ay ang matinding galit na yumakap sa kanyang buong pagkatao. Si Beatrice, ang matalik niyang kaibigan. Ang babaeng tinuturing na niyang kapatid. Ang kasama niyang umiiyak tuwing lumalabas na negative ang kanyang pregnancy test. Ang taong pinagsasabihan niya ng lahat ng kanyang sakit at lihim. Ayop ka, Bea. Nanginginig na bulog ni Clara. Paano niyo nagawa sa akin to, Ethan? Sa lahat ng tao sa mundo, bakit ang matalik ko pang kaibigan? Natutulog siya sa bahay na to. Kumakain siya sa mesa natin. Nayayakap niya ako habang umiiyak dahil pakiramdam ko hindi ako sapat bilang asawa mo. Habang ginagago niyo na pala ako sa likod ko. Patawad, Clara. Malamig na sabi ni Ethan. Pero kailangan ko nang umalis. Hindi lang to basta relasyon na lang. Anong ibig mo sabihin? Tanong ni Clara. Halos wala ng boses dahil sa matinding pag-iyak. Huminga ng malalim si Ethan at sinabi ang huling katotohanan ganap na magpapawasak o magwawasak sa natitirang piraso ng puso ni Clara. Buntis si Beatrice. 2 buwan na. Magiging tatay na ako, Clara. Isang bagay na hindi mo nabigay sa akin sa loob ng 7 taon. Kaya masaya ako. Nanlamig ang buong katawan ni Clara. Ang pangungusap na yon ay parang isang patalim na sinaksak ng paulit-ulit sa kanyang dibdib. 7 taon siyang nagdudusa. Nagpapakapuno ng gamot, nagmamakaawa sa Diyos na bigyan siya ng anak. Ngunit ang kanyang asawa at ang kanyang matalik na kaibigan ay nakabuo ng buhay sa likod ng kanyang pagdurusa. Walang nagawang galaw si Clara habang tinititigan ng asawa. Wala na siyang lakas para magmakaawa pa. Ang galit, sakit,
na kanyang nararamdaman ay masyado ng mabigat para dalhin ang kanyang katawan. Kinuha ni Ethan ang mga maleta at naglagay ng mga gamit doon. Ipapadala ko na lang mga papeles ng annulment sa pamamagitan ng abogado ko sa mga susunod na araw. Pakiusap, Clara. Huwag mong guguluhin si Beatrice. Masela ng pagbubuntis niya. Mabilis na tumalikod si Ethan at lumabas ng pinto. Ang tunog ng pagsarado ng pinto ay nag-iwan ng isang nakakatuliling katahimikan. Sa buong bahay, bagsak ang katawan na napalod si Clara sa malamig na sahig ng sala. Napatingin siya sa nakahain sa mesa. Ang pagkaing inihanda niya para sa kanilang 7 taong anibersaryo. Doon, sa gitna ng malamig at walang taong bahay, humagulgol si Clara hanggang sa wala nang lumabas na boses sa kanyang lalamunan habang unti-unting lumalamig ang lahat ng pangarap na kanyang pinanghawakan. Isang linggo ang mabilis na lumipas na para bang isang mahabang bangungot naman para kay Clara. Hindi siya halos kumakain, hindi nakakatulog at ang kanyang buong mundo ay tila huminto sa araw nung tumalikod si Ethan. Ang bahay na dati punong-puno ng mga pangarap ay naging isang malamig na kulungan ng kanyang mga alaala. Araw-araw, sinusubukan niyang tawagan si Beatrice, hindi upang magmakaawa, kundi upang itanong kung paano nito naatim na traidorin siya. Ngunit nakapatay na ang telepono nito. Hinaharang din si Clara sa lahat ng social media accounts. Isang hapon, habang nakatitig si Clara sa bintana at pinapanood ang patak ng ulan, narinig niya ang doorbell. Sa kanyang isip, bumuo siya ng kaunting pag-asa. Baka bumalik si Ethan para humingi ng tawad o baka si Beatrice upang magpaliwanag. Ngunit nang buksan niya ang pinto, hindi sila ang nakatayo roon. Isang matangkad na lalaki na nakabarong at may bitbit na leather briefcase ang sumalubong sa kanya. May seryosong mukha ito, may matatalim na mata sa likod ng kanyang salamin at nagtataglay ng isang aura ng otoridad at kaayusan. Magandang hapon. Ikaw ba si Clara? Tanong ng lalaki sa isang malamig ngunit formal na boses. Ako nga. Matipid na sagot ni Clara. Sino ka? Ako si Atty. Gabriel Valdez. Pakilala ng lalaki. Inutusan ako ng iyong asawa na si Ethan para ipahatid at ipaliwanag sa iyo ang mga kasulatan para sa inyong legal na paghihiwalay at annulment. Nanlamig ang mga kamay ni Clara. Si Gabriel Valdez, ang abogado ng kanyang taksil na asawa. Tinitigan ni Clara ang abogado mula ulo hanggang paa. May galit na sumiklab sa kanyang dibdib. Galit para sa asawa na hindi man lang kayang harapin siya ng personal at nagpadala pa ng ibang tao upang tapusin ang kanilang 7 taon na pagsasama. Wala akong pipirmahan. Mabilis at matigas na sabi ni Clara habang hawak ang gilid ng pinto. Makakaalis ka na. Tumingin si Gabriel kay Clara. Napansin ng abogado ang pangangayayat ng babae, ang nangingitim na ilalim ng mga mata at ang pamumutla ng kanyang balat. Ngunit sa kabila ng kanyang profesional na tungkulin, may kaunting lambot na lumabas sa mga mata ni Gabriel. Mrs. Clara, hindi ko inihiling na pumirma ka ngayon. May hinahong paliwanag ni Gabriel. Ang tungkulin ko rito ay ibigay ang mga dokumento at tiyaking nauunawaan mo ang inyong mga karapatan. Hindi mo kailangang magmadali. Mas makabubuti rin kung kukuha ka ng sarili mong legal na tagapayo. Bakit? Napatawa ng mapait si Clara habang nanginginig ang boses. Para ano pa? Para ipamukha sa akin kung paano ko tinapon ang asawa ko dahil lang sa hindi ko siya mabigyan ng anak? Para ipaalala sa akin ang matalik kong kaibigan, ang nagdadalang tao ng kanyang anak? Hindi agad nakapagsalita si Gabriel. Tinitigan lamang niya ang umiiyak na babae. Bilang isang abogado, nasari na siya sa mga kaso ng hiwalayan at away ng pamilya. Ngunit may iba sa mga mata ni Clara. Wala itong bahid ng kasakiman tungkol sa ari-arian. Purong sakit at pagkawasak lamang ang naroon sa mga mata nito. Iwan mo na lang dyan ang mga papel. Bulong ni Clara habang pilit na pinipigilan ang panibagong pag-agos ng luha. Pakiusap. Umalis ka na. Lumapit ng bahagya si Gabriel at maingat na inilagay ang isang envelope sa ibabaw ng maliit na mesa malapit sa pintuan. Naiintindihan kong nararamdaman mo, Mrs. Clara. Dahan-dahang sabi ni Gabriel.
Nakalagay sa mga papel na yan ang minumungkahing hatian sa inyong mga ari-arian. Nais kong ipaalam sa iyo na bilang abogado, obligasyon kong protektahan ang kliyente ko. Ngunit bilang isang tao, sinisigurado kong hindi ka maagrabyado sa legal na prosesong to. Napatingin si Clara sa abogado. Nagtaka siya sa tono ng boses nito. Hindi ito mayabang o walang puso na karaniwang inaasahan sa isang abogadong kalaban. Bakit mo sinasabi yan? Tanong ni Clara. Kliyente mo si Ethan. Kliyente ko siya, oo. Ngunit ang katarungan ay hindi nangangahulugan ang kailangang tapakan ng isang taong wala namang kasalanan. Seryosong sagot ni Gabriel. Inilabas niya ang kanyang calling card at nilagay ito sa ibabaw ng sobre. Kung may katarungan ka tungkol sa mga dokumento o kung kailangan mo ng tulong upang makahanap ng magaling na abogado para sa iyo, maaari mo akong tawagan. Walang bayad ang payo ko. Bago pa man makapagsalita si Clara, tumango si Gabriel bilang paggalang at dahan-dahang tumalikod upang lumakad patungo sa kanyang sasakyan. Naiwang nakatayo si Clara sa pintuan. Tinitigan niya ang brown envelope at ang calling card na may pangalang Attorney Gabriel Vides. Sa mga sumunod na araw, lalong naging mabigat ang pakiramdam ni Clara. Bukod sa labis na kalungkutan, nagsimula siyang makaramdam ng matinding pagkahilo, pagsusuka tuwing umaga. Iniisip niya na baka epekto lamang ito ng labis na stress, galit at hindi pagkain ng maayos. Isang umaga, habang sinusubukan niyang maglinis ng bahay upang libingay ng sarili, biglang nandilim ang kanyang paningin. Napahawak siya sa mesa, ngunit hindi na kayang buhatin ng kanyang mabinti ang kanyang timbang. Bumagsak si Clara sa sahig at nawala ng malay. Nang magmulat ng mata si Clara, sumalubong sa kanya ang amoy ng mga gamot. Nakahiga siya sa isang puting kama sa loob ng isang silid sa ospital. May dextrose na nakakabit sa kanyang kamay. Gising ka na pala. Mabilis na napalingon si Clara sa kabilang gilid ng kama. Laking gulat niya nang makita si Gabriel na nakaupo sa isang silya. Nakatupi ang mga sleeveless ng kanyang polo at may hawak na mga babasahin. Attorney Vides, may hinang tanong ni Clara. Bakit ka nandito? Tumayo si Gabriel at inabot ang isang basong tubig para kay Clara. Nandito ka sa ospital. Tumawag ako sa iyo kahapon para tanungin kung nakita mo na bang mga papel, ngunit hindi ka sumasagot. Nag-alala ako kaya nagpasya akong pumunta sa bahay mo. At iyon, mula sa bintana, nakita kitang nakandusay sa sahig ninyo. Napatingin si Clara sa kanyang mga kamay. Salamat at patawad sa abala. Magkanong babayaran ko sa iyo? Umiling si Gabriel at bahagyang napangiti. Isang mainihin at tapat na ngiti na ngayon lang nakita ni Clara. Wag mo munang isipin ang pera. Ang mas mahalaga ay ang sinabi ng doktor. Kumatok ang doktor at pumasok sa silid habang may hawak na chart. Magandang umaga, Mrs. Clara. Nakangiting bati ng doktor. Kumusta ang pakiramdam mo? Medyo nahihilo pa po, Doc. Na-stress siguro ako at kulang sa kain. Sagot ni Clara. Umiling ang doktor at tumingin kay Gabriel bago muling humarap kay Clara. Hindi lang ito basta stress, iha. Hindi mo ba alam? Kumunot ang noo ni Clara. Ano pong hindi ko alam? Lumapit ang doktor at hinawakan ang kamay ni Clara. Ligtas ang sanggol. Clara, mag-aapat na linggo ka ng buntis. Parang huminto ang tibok ng puso ni Clara. Napatitig siya sa doktor pagkatapos ay sa kanyang tiyan at dahan-dahang napatingin kay Gabriel na nakatayo sa paanan ng kama. Buntis siya? Sa loob ng 7 taon na nananalangin siya, umiyak at nagmamakaawa sa Diyos. Ngayon pa dumating ang sanggol. Ngayong wala ng kanyang asawa. Ngayong iniwan na siya nito para sa kanyang matalik na kaibigan. Ang dalawang salitang yon ay patuloy na nag-e-echo sa isip ni Clara habang nakatitig sa kisame ng silid ng ospital. 7 taon niyang inasam-asam ang mga sandaling to. 7 taon siyang nangarap na ibalita sa kanyang asawa na magkakaroon na sila ng sariling anak. Ngunit dumating ang biyayang ito sa pinakamaling panahon kung kailan wala na si Ethan at naghahanda na para sa bago nitong buhay kasama si Beatrice.
Napahawak si Clara sa kanyang tiyan. Biglang bumuhos ang kanyang mga luha. Ngunit sa pagkakataong to, walang kasamang pagsusumamo o pagmamakaawa. Isang halo ng matinding sakit para sa kanyang sarili at walang katapusang pagmamahal para sa buhay na nag-uumpisang mabuo sa kanyang sinapupunan. Mrs. Clara. May hinahong tawag ni Gabriel habang naglalakad pabalik sa tabi ng kanyang kama matapos umalis ng doktor. Gusto mo bang tawagan ko si Ethan para ipaalam sa kanya? Mabilis na umiling si Clara. Tumingin siya kay Gabriel at sa kanyang mga mata ay nakita ng abogado ang isang uri ng determinasyon na hindi pa nito na ipakita noon. Huwag. Pakiusap ni Clara. Pakiusap, Atty. Bides. Huwag mong sasabihin sa kanya. Huwag sa kanya at lalong-lalo nang huwag kay Beatrice. Kumunot ang noo ni Gabriel. Karapatan din niya bilang ama na malaman to, Clara. Lalo na't kasal pa kayo at nasa gitna tayo ng proseso ng inyong annulment. Iniwan niya ako. Wika ni Clara sa gitna ng kanyang pagtangis. Iniwan niya ako dahil akala niya hindi ko kayang mabuntis. Pinagpalit niya ako sa kaibigan ko dahil lang doon. Ngayong wala na siya. Ngayong pinili niya si Beatrice. Wala na siyang karapatan sa anak ko. Ang batang to ay akin lang. Hindi ko papayagang maging dahilan ng anak ko para bumalik siya dahil lang sa awa o obligasyon. Naupo si Gabriel Cecilia sa tabi ng kama. Pinagmasdan niya ang babaeng nasa kanyang harapan. Bilang abogado, alam niyang komplikado ang legal na sitwasyon ng sanggol. Ngunit bilang isang lalaking nakasaksi sa labis na paghihirap ni Clara sa nakalipas na mga araw, naiintindihan niya ang puot at proteksyong nararamdaman nito para sa kanyang anak. Naiintindihan ko. May inahong sabi ni Gabriel. Kung iyon ang gusto mo, mananatiling lihim ang sitwasyon mo sa kanya. Ako ang gagawa ng paraan para sa inyong legal na proseso nang hindi niyo nalalaman ang tungkol sa pagbubuntis mo. Tumingin si Clara kay Gabriel na may halong pagtataka. Bakit mo ginagawa to? Abogado ka ni Ethan, hindi ba? Bakit mo ako tinutulungan? Bumuntong hininga si Gabriel at inayos ang kanyang salamin. Kliyente ko si Ethan. Sa usapin ng inyong hiwalayan. Ngunit hindi ibig sabihin nun ay bubulag-bulagan ako sa kung ano ang tama at makatarungan. Alam ko ang pagtrato niya sa'yo. At sigit sa lahat, tungkulin kong tiyaking na protektado ang kapakanan mo habang wala ka pang sariling tagapagtanggol. Nakalabas din kaagad si Clara sa ospital dahil sa payo ng doktor na kailangan niyang magpahinga at iwasan ang labis na stress. Nagdesisyon si Clara na maghain ng panandaliang leave sa kanyang trabaho. Nais niyang ituon ang kanyang buong pansin sa kanyang kalusugan at sa sanggol sa kanyang sinapupunan. Sa mga sumunod na linggo, hindi pinabayaan ni Gabriel si Clara, bagamat patuloy ang pakikipag-ugnay nito kay Ethan para sa mga legal na papeles. Madalas ding dumadalaw ang abogado sa bahay ni Clara. Nagdadala ito ng mga masusustansyang pagkain, mga vitamins para sa pagbubuntis, at minsan ay nagbobolontaryo din to na magmaneho para sa kanyang mga prenatal check-up. Hindi mo naman kailangang gawin to, attorney. Nahihiyang sabi ni Clara habang nasa loob sila ng sasakyan ni Gabriel, pabalik mula sa klinik ng OB-GYN. Marami kang ginagawa sa opisina mo. Nakakahiya na nakakaabala pa ako sa'yo. Bahagyang napangiti si Gabriel habang nakatitig sa kalsada. Gabriel na lang ang itawag mo sa akin kapag wala naman tayo sa formal na usapan. At hindi ka abala, Clara. Gusto ko lang siguraduhin na ligtas kayong dalawa ng baby. Pero ano na lang iisipin ng asawa ko? Ng dati kong asawa, kung malalaman niyang tinutulungan mo ko? Tanong ni Clara. Pinatabi ni Gabriel ang sasakyan sa gilid ng kalsada at humarap kay Clara. Seryoso ang kanyang mga mata. Wala na akong pakialam sa may isip ni Ethan. Mautoridad ngunit may lambing na sabi ni Gabriel. Nagsimula lang to bilang pagtulong ng isang abogado sa isang taong naagrabyado. Ngunit sa bawat araw na nakikilala kita, Clara, nakikita ko kung gaano ka katatag at kabuting babae. Hindi nararapat ang ginawa nila sa'yo at kung papayag ka, gusto kong maging sandalan mo sa mga panahong to. Napatitig si Clara kay Gabriel. Naramdaman niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Sa kabila ng sakit na dulot ng pagtataksil ng kanyang asawa at matalik na kaibigan,
Ang presensya ni Gabriel ay nagbigay sa kanya ng kakaibang kapayapaan at seguridad na mahabang panahon niyang hindi naramdaman. Samantala, sa kabilang dako ng lungsod, hindi naging madali ang buhay para kay Ethan at Beatrice. Bagamat nakalipat na sila sa isang bagong bahay, ang relasyon ng dalawa ay mabilis na nabalot ng tensyon at pag-aaway. Ang matinding pagmamanipula at selos ni Beatrice ay unti-unting lumalabas. Madalas nitong pinaghihinalaan si Ethan at paulit-ulit na ipinapaalala sa lalaki na kailangan itong bilisan ng annulment para maikasal na sila bago lumabas ang kanilang anak. Isang gabi, habang nag-aaway sina Ethan at Beatrice sa kanilang sala, tumawag si Ethan kay Gabriel para magtanong tungkol sa status ng mga papeles. "Gabriel, kumusta ng annulment?" Naiinis na tanong ni Ethan sa kabilang linya. "Bakit ba parang napakabagal ang proseso? Nagmamadali na si Beatrice." Sa kabilang linya, habang nakaupo sa kanyang opisina at tinititigan ng mga legal na dokumento, malamig na sumagot si Gabriel. "Mabilis ang proseso sa panig natin, Ethan. Ngunit kailangan nating sundin ang tamang pamamaraan sa korte. Huwag mong madaliin ang mga bagay-bagay na pwedeng makasama sa mga legal na hakbang natin." "Nakausap mo na ba si Clara?" Tanong muli ni Ethan. "Pumayag ba siya na paggatian namin ng ari-arian?" Naalala ni Gabriel ang mukha ni Clara, ang kanyang mga ngiti at ang lumalaki nitong tiyan na hindi alam ni Ethan. "Pumayag na siya." Malamig na tugon ni Gabriel. "Wala siyang hinihingi na kahit na ano mula sa iyo, Ethan. Ang tanging gusto lang niya ay ang matapos na to at huwag ka na magpapakita sa kanya kahit kailan." Natahimik si Ethan sa kabilang linya. May kaunting pait at panghihinayang na lumabas sa kanyang dibdib. Ngunit agad din itong napawi nang marinig ang sigaw ni Beatrice mula sa kabilang kwarto. "Mabuti kung ganun," sabi ni Ethan bago binaba ang telepono. Hindi alam ni Ethan na sa kabilang linya, si Gabriel ay naghahanda na, hindi lamang para matapos ang legal na hiwalay ng mag-asawa, kundi upang tuluyang ipaglaban ang babaeng unti-unti nang humahawak sa kanyang puso. Mabilis na lumipas ang 5 buwan. Ang tiyan ni Clara ay kapansin-pansin na ang pag-umbok sa kanyang ika-6 na buwan na pagbubuntis. Sa tulong at gabay ni Gabriel, unti-unting nakabangon si Clara mula sa pagkakalugmok. Nag-aral siya ng mga maliliit na negosyo online at nagsimula na rin siyang magbenta ng mga baked goods. Isang bagay na pangarap niyang gawin noon pa man, ngunit hindi niya magawa dahil abala siya sa kanyang dating buhay may asawa. Si Gabriel naman ay naging mas malapit sa kanya. Hindi na lamang to simpleng tagapayo o kaibigan. Naging matibay na haligi siya sa buhay ni Clara. Tuwing may check-up, laging nandun si Gabriel. Siya ang humahawak sa kamay ni Clara tuwing nakikita ang ultrasound image ng baby. At siya rin ang nag-aasikaso ng lahat ng pangangailangan nito nang walang hinihinging kapalit. Isang umaga, habang nasa loob sila ng isang sikat na shopping mall upang bumili ng mga paunang gamit ng sanggol, naglakad sila papasok sa isang baby boutique. "Gabriel, tingnan mo to." Nakangiting sabi ni Clara habang hawak ang isang maliit na pares ng kulay dilaw na butis. "Ang cute, di ba?" Napakagandang pagmasdan ng ngiti ni Clara. Ang dating namumutla at malungkot na mukha nito ay napalitan na ng natural na ganda ng isang babaeng nagdadalang tao. Lumapit si Gabriel sa kanya at kinuha ang butis. "Bagay yan sa baby girl natin sa baby mo." Mabilis na pagtatama ni Gabriel habang bagyang namula ang pisngi. Natawa si Clara sa naging reaksyon ng abogado. Ngunit ang magandang sandali ay biglang nawala nang may pamilyar na boses na tumawag mula sa pinto ng butik. "Clara?" Napatigil si Clara. Nanlamig ang kanyang mga daliri at unti-unting nawala ang ngiti sa kanyang mga labi. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita si Ethan at Beatrice na pumasok din sa parehong butik. Nakahawak ang kamay ni Ethan sa bewang ni Beatrice, nakapansin-pansin na rin ang malaki nitong tiyan. Nasa 7 o 8 buwan na ito. Ngunit nang magtama ang mga mata ni na Ethan at Clara, biglang bumaba ang tingin ng lalaki sa umuumbok ng tiyan niya. Literal na napanganga si Ethan. Para bang pinasabugan ng bomba ang utak nito
nang makita si Clara. "Buntis ka, Clara?" Hindi makapaniwala si Ethan. Sa loob ng 7 taon nilang pagsasama, hindi yun nangyari. Ngunit ngayon sa harapan niya, nakatayo ang kanyang ex-wife na malinaw na nagdadalang tao. Mabilis na tumingin si Ethan sa lalaking nakatayo sa tabi ni Clara. Si Gabriel Vides, ang kanyang sariling abogado. "Gabriel!" Sigaw ni Ethan, puno ng pagtataka at nagumpisang magalit. "Anong ginagawa mo? Bakit kasama mo ang asawa ko? At bakit buntis si Clara?" Lumapit si Gabriel at humarap kay Ethan habang dahan-dahang nilalagay ang kanyang kamay sa likod ni Clara upang protektahan to. "Ethan, pakiusap. Uminahon ka. Public place to." Malamig na sabi ni Gabriel. "Uminahon?" Halos pasigaw na sabi ni Ethan habang nagtitinginan ng ibang mga namimili sa loob ng tindahan. "Abogado kita, Gabriel. Binabayaran kita para ayusin ang annulment namin. Tapos makikita kitang kasama ang asawa ko sa isang baby shop. Kailan ba naging buntis si Clara? At kaninong anak yan?" Si Beatrice naman ay napatingin din kay Clara na may halong gulat at matinding inggit. Ang babaeng akala niya ay nawalan na ng lahat at iniwan sa kangkungan ay mukhang masayang-masaya ngayon. Magandang maganda at tila buhay na buhay ang mga mata. Nang ibabaw ang tapang kay Clara. Hindi na siya ang mahina at umiiyak na babae na iniwan nung gabing yun. Humarap siya ng diretsyo kay Ethan. "Wala ka nang pakialam kung kaninong anak to, Ethan." Matatag na sabi ni Clara. "Nakalimutan mo na ba? Sinabi mo sa akin hindi ba na hindi ko kaya magbigay sa'yo ng anak? Iniwan mo ako para kay Beatrice dahil buntis siya. Ngayon, huwag kang umasta na para bang may karapatan ka pa sa buhay ko." "Pero asawa pa rin kita, Clara." Giit ni Ethan habang gulong-gulo ang isip. 7 taon tayong nagsubok. Tapos nung maghiwalay tayo, bigla kang mabubuntis. Anak ko ba yan?" Naramdaman ni Clara ang pag-init ng kanyang mga mata, ngunit pilit niyang pinigilan ang kanyang maluha. "Nalaman kong buntis ako nung iniwan mo ko. At mga panahong iniwan mo ko, pinangako ko sa sarili ko na wala na tayong ugnayan na dalawa. Alam mo, hindi mo kailanman malalaman ang tungkol sa batang to kung hindi lang tayo nagkasalubong ngayon. Dahil ayokong magkaroon ng anak ko ng isang amang tulad mo. Isang taksil at walang paninindigan." Napatingin si Ethan kay Gabriel. "At ikaw, Gabriel, matagal mo na bang alam to? Tinatago mo ba to sa akin?" Humarap si Gabriel kay Ethan. Matalim ang mga mata sa likod ng kanyang salamin. "Bilang abogado mo, ginawa ko ang lahat ng legal na obligasyon ko sa kaso mo. Naisumiti na ang mga papeles sa korte at pinal na ang kasunduan sa ari-arian. Walang kinalaman ang personal na buhay ni Clara sa annulment case ninyo. Dahil ikaw ang unang nang iwan at nagkaroon ng relasyon sa iba habang kasal kayo. Tinraidor mo ako, Gabriel." Galit na wika ni Ethan. "Hindi kita tinraidor, Ethan." Sagot naman ni Gabriel sa malamig ngunit nangingibabaw na boses. "Ginawa ko lang kung ano ang tama. At kung meron mang nagtraidor dito, ikaw at ang kalaguyo mong si Beatrice yun. Dahil niloko nyo ang babaeng naging tapat sa'yo sa loob ng maraming taon." Natahimik bigla si Ethan. Napatingin siya kay Beatrice na ngayon ay hawak ang kanyang braso at halatang naiinis dahil sa atensyong napupunta na kay Clara. "Ethan, umalis na tayo rito." Irritabling sabi ni Beatrice. "Wala na tayong pakialam sa kanya." Tinitigan ni Clara si Beatrice. Ang dating matalik niyang kaibigan ay tila isang estranghero na lamang sa kanyang paningin. "Salamat sa iyo, Beatrice. Dahil sa pagtataksil ninyo, narealize ko kung gaano ko kaswerte na nawala kayo sa buhay ko. At nakatagpo ako ng totoong tao na magtatanggol sa akin." Inabot ni Gabriel ang kamay ni Clara at inalalayan ito habang naglakad palabas ng butik. Iniwan nilang nakatayo roon si Ethan at Beatrice. Si Ethan na punong-puno ng pagsisisi, gulo at panghihinayang habang nakatitig sa papaalis na dating asawa. At si Beatrice na nag-aalab ang galit at selos sa kanyang tabi. Lumipas ang 2 buwan matapos ang hindi inaasahang pagkakatagpo sa mall. Ang pangyayaring iyon ay tuluyang nagpabago sa takbo ng buhay ng bawat isa.
Para kay Ethan, ang araw na iyon ang naging simula ng kanyang walang katapusang pagsisisi. Ang katotohanang kaya palang magbuntis ni Clara at ang posibilidad na kanya ang anak na dinadala nito ay naging isang malaking bitag sa kanyang isip. Naisip niya ang 7 taon na buong puso siyang minahal ni Clara at kung paano niya ito pinagpalit sa isang mabilisang relasyon. Dahil sa matinding inggit at hinala na baka si Gabriel ang ama ng baby ni Clara, naging impyerno na naman ang buhay ni Ethan kasama si Beatriz. Araw-araw silang nag-aaway. Nawala ang tamis at kapayapaan na inaasahan ni Ethan. Narealize niya na ang akala niyang ligaya kasama ang matalik na kaibigan ng kanyang asawa ay isa lamang malaking pagkakamali na tinaguyod sa ibabaw ng katrayduran. Isang gabi, matapos ang panibagong matinding pag-aaway nila ni Beatriz, formal na inilabas ng korte ang desisyon. Opisyal ng annulled ang kasal ni Ethan at Clara. Malaya na sila sa isa't isa. Ngunit imbes na makaramdam ng ginhawa, lalong nawala ng halaga ang buhay ni Ethan. Sa kabilang dako, tahimik at punong-puno ng pag-asa ang mundo ni Clara. Sa tulong ni Gabriel, natapos ang lahat ng legal na proseso ng walang anumang gulo. Isang gabi, habang nasa bahay si Clara at naghahanda para sa nalalapit na panganganak, biglang sumakit ang kanyang tiyan. Pumutok ang kanyang panubigan. Mabilis siyang tumawag kay Gabriel. Sa loob lamang ng ilang minuto, naroon na ang abogado. Mabilis ngunit maingat na inakay ni Gabriel si Clara patungo sa sasakyan nito at dinala sa pinakamalapit na ospital. Sa labas ng delivery room, hindi mapakali si Gabriel. Lakad siya ng lakad. Hawak ang kanyang mga kamay na tila ba siya ang totoong ama ng isisilang na sanggol. Ang kanyang puso ay napupuno ng matinding pag-aalala at panalangin para sa kaligtasan ni Clara at ng baby. Pagkalipas lamang ng ilang minutong paghihintay, narinig niya ang malakas na pag-iyak ng isang sanggol mula sa loob ng silid. Nang payagan na ng doktor na pumasok si Gabriel, nakita niya si Clara na nakahiga sa kama. Pagod ngunit may pinakamagandang ngiti sa labi. Sa kanyang dibdib ay nakapatong ang isang napakagandang sanggol na babae. Gabriel, mahinang tawag ni Clara. Lumapit si Gabriel at dahan-dahang lumuhod sa tabi ng kama. Hindi niya napigilang lumuha habang nakatitig sa mag-ina. Clara, congratulations, napakatapang mo. Inabot ni Clara ang kamay ni Gabriel. Gusto kong ikaw ang unang humawak sa kanya pagkatapos ko. Kung wala ka, hindi ko alam kung paano ko makakayanan lahat ng ito sa nakalipas na mga buwan. Maingat na kinuha ni Gabriel ang maliit na sanggol sa kanyang braso. Sa sandaling yon, naramdaman ng abogado ang isang uri ng pagmamahal na kailanman ay hindi pa niya nararanasan. Anong ipapangalan mo sa kanya? Tanong ni Gabriel habang bahagyang pinapahid ang kanyang luha. Hope, sagot ni Clara. Dahil siyang pag-asa na bigay sa akin ng Diyos nung akala ko'y katapusan na ng buhay ko. Ngumiti si Gabriel at tumingin ng diretso sa mga mata ni Clara. Clara, alam kong kagagaling mo lang sa isang napakasakit na nakaraan at ayokong ipilit ang sarili ko sa iyo. Pero gusto kong malaman mo, nakahanda akong maghintay. Gusto kong maging bahagi ng buhay niyo ni Hope, hindi lang bilang abogado o kaibigan, kundi bilang isang lalaking magmamahal at magpoprotekta sa inyo habang buhay. Napatitig si Clara kay Gabriel. Nakita niya sa mga mata nito ang purong katapatan at pagmamahal. Bagay na kailanman ay hindi maipapantay sa binigay sa kanya ni Ethan. Dumaloy ang luha sa kanyang pisngi, ngunit sa pagkakataong to, luha ito ng kagalakan. Hindi mo kailangang maghintay ng matagal, Gabriel. Nakangiting bulong ni Clara. Dahil matagal mo nang nahawakan ng puso ko. Pagkaraan ng 2 taon, isang maliit na batang babae na may kulot na buhok ang masayang tumatakbo sa damuhan ng isang magandang rest house. Daddy, look oh! Sigaw ng bata habang hawak ang isang makulay na bulaklak. Lumapit si Gabriel na nakasuot ng simpleng kasuotan at mabilis na binuhat ang bata habang tumatawa. Wow, napakaganda naman yan. Bigay natin yan kay mommy. Lumabas si Clara mula sa beranda ng rest house habang may dalang juice.
Malayong malayo na siya sa dating Clara na sugatan at walang kaalam-alam sa mundo. Masaya siya. May sariling matagumpay na bake shop business at higit sa lahat, nakatagpo ng totoong pamilya. Sina Ethan at Beatrice naman ay tuluyan ng naghiwalay matapos ang 2 taon ng walang katapusang away at pagsuway sa isa't isa. Nabalitaan ni Clara na nakuha ni Beatrice ang suporta para sa anak nito, habang si Ethan ay nabubuhay ng nag-iisa, baon sa utang at panghihinayang sa pamilyang kaniyang sinira. Ngunit para kay Clara, ang nakaraan ay nakalipas na. Walang galit na natira sa kanyang puso. Sirang pangarap man ang kanyang pinagmulan, isang mas maganda at matatag na bukas naman ang kanyang natagpuan. Lumapit si Gabriel kay Clara habang karga si Hope. Inakbay nito ang kanyang braso sa bewang ni Clara at hinalikan to sa noo. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong maging bahagi ng buhay mo, Clara. Mahinahong bulong ni Gabriel habang pinapanood nila ang paglubog ng araw. Ako ang dapat magpasalamat, Gabriel. Nakangiting tugon ni Clara habang sinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Dahil sa iyo, nalaman ko na ang pagtatapos ng isang kwento ay ang pagsisimula lamang ng isang mas magandang pangarap. Maraming salamat. I love you. I love you too, Clara. The end.